Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa public bus dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So ayan guys, pag-uusapan natin ay tungkol sa bus dito sa Singapore kasi merong nagtanong sa akin kung paano yung transportation namin dito. So yun, bali kung merong MRT at saka meron ding yung may tren at saka meron ding bus. So ngayon ang topic natin is more about sa bus. So ang bus po dito guys, ito lang po ang sinishare ko lang sa inyo ay based lang sa aking kaalaman. Ano po? So yun, ang bus po dito ay may dalawang klase. Yung isa yung single deck lang, yung ganito. At saka yung double deck, ganito naman siya. So yun. Bali, ang una sa lahat, dito po sa amin is walang konduktor. So, ang mode of payment po dito is pwedeng yung EasyLink card na tinatawag. Pwede din yung debit card mo. At pwede din yung ibang mga yung mga Apple Pay, yung mga ganyan, or cash. Opo. Dito pa sa amin ay pwede rin pong magbayad ng cash kung talagang accidentally na wala ka talagang source, talagang cash lang yung meron kayo. Bali po ang pinaka maximum po na ruta or dapat at least meron kayong $3 dapat sa EasyLink nyo bago kayo kasi kung hindi mag-error siya. Yun yung pinaka parang matagal na, ano bang tawag doon? Matagal na pinakamahal na bayad na yun sa pinakamalayong ruta na yun ng isang route ng isang bus. Bali, kung cash ang payment nyo, lagi nyo lang tatandaan guys, sa cash payment po is hindi po nagbabarya ang mga driver. So, kung for example, ang bill nyo, ang fare nyo is $1.50, tas ang binigay nyo lang is $2, wala na po kayong expected na babarihan kayo ng driver kasi dapat may exact kayo na coins dapat. So, yun. Kung halimbawa magka-cash payment kayo, pero napaka-hassle po kasi yung mag-cash payment kayo kasi dito po talaga napaka-accessible. So, mas maganda kung may EasyLink card kayo or yung itatap-tap na lang natin siya, ganun. At saka dito guys, lagi nyo tatandaan, dalawa po ang pinto ng bus dito sa Singapore, pero dapat pagkapapasok kayo o magta-tap in kayo, dapat doon kayo sa unahan o doon sa ng driver. Kasi po, para makita ng driver na talagang nakapag-tap in kayo or talagang nakagawa kayo ng yung transaction na talagang nagbayad kayo, yung parang ganon. Tapos, sa pag-out naman, dapat po ay mag-tap out kayo kasi kung makalimutan nyo or purposely or hindi nyo man sinasadya or nakalimutan nyo lang talaga, bali, i-charge po yun sa inyo kung ano yung pinakamalayong rota. For example, papuntang A to B na route, yung di ba mga bus kasi mayroong mga ruta yan, kung ano yung pinakamalayong ruta, yun ang charge sa inyong EasyLink or sa inyong card na ginamit. So dapat mag-ano kayo para sayang din, di ba, yung maging sa inyo yun. Ganun ang mangyayari pag nakalimutan nyo mag-tap out. Pagka nag-tap out naman kayo, pwede kayong dumaan sa unahan or pwede rin sa likuran. So doesn't matter kung sa unahan o sa likuran kayo kasi kung siksikan yung bus, pwede naman kayo mag-tap out sa unahan. Yun, pwede kayong dumaan pag-exit sa unahan, pero hindi kayo pwedeng mag-tap in sa may likuran kasi dapat nakikita ng driver na talagang, kasi minsan nag-error yung card natin, so yun na talagang makita ng driver na talagang umokay yung pag-tap nyo. So yun guys, bali dito guys, ang dito is hindi kami nag-ano ng signboard. Ang signboard dito is numbering. So yun, so every bus station or bus stop, so every bus stop meron po yung board, ayan. So every rota po na kung saan kayo gustong pumunta, meron diyang nakalagay na bus number kung saan papunta yun at kung ilan yung bus stop niya na dadaanan. Ngayon, maging aware kayo guys kasi may mga ilang bus po kasi na, although may mga bus na po na nagsasabi yung mga next station or next bus stop, sinasabi na nila kung saan yung next bus stop, tapos na yun, meron silang
Hindi mo kailangan sumigaw sa driver na para po or next bus stop, walang ganon. Ang meron po dito sa amin is yung buzzer. Every po ng upuan, meron po niyan, pipindutin nyo lang yan, magbabuzzer yan. Ibig sabihin, ma-alert si driver na next bus stop is may bababa. So, yun po. So, ganun ka-high-tech dito. At saka pag nalobat kayo guys, meron din pwedeng pag-chargean yan. Yun, may socket dyan na pwede kayong outlet ba tawag yun, na pwede kayong mag-charge. So, yun, habang nasa loob kayo ng bus. So, ganun siya ka, guys. Tapos, may mga ilang bus na may sa taas may nakalagay na next kung anong next bus stop, ganun. Pero kung hindi kayo aware, maging na lang kayo kasi baka mamaya lumampas kayo. So, dapat alam nyo yung pagkasunod-sunod ng bus stop na nyo, babaan nyo kung ilang bus stop kayo. So, yun, doon kayo magbase guys. Kasi minsan may mga bus na wala, hindi sinasabi ko ano yung next na bababaan. So, yun guys. So, ganun lang naman siya kadali. Bali, ang dito, ang bus operation dito is 5:30 ng umaga hanggang 12:30 ng madaling araw. So, yun lang yung scheduling ng bus dito guys. So, wala namang masyado talagang sa bus. Tapos, meron din sila dito. Maganda nila dito sa ng bus kasi fully aircon. Yun nga, hindi uso ang konduktor. Tapos, ano pa ba? Yun lang eh. Well, so yun, kung meron mga ilan na hindi naman bawal na kumain o uminom sa loob ng bus, pero ini-strict nila, ini-encourage nila, dinidiscourage nila yung mga kumakain kasi yung cleanliness talagang inaano nila dito, so wag na lang talaga. So pagkababa nyo na lang ng bus station, bus stop, tsaka na lang kayo kumain o uminom ng something nyo kasi baka may mag-spilling pag uminom kayo ng something, tapos magkaroon pa ng bus, diba? So yun yung iniwasan nila. So, yun lang naman guys. Tapos, huwag kalimutan ng mag-top out. Yun. So, laging guys ha, tandaan nyo, pagka papasok kayo sa loob ng bus, dapat nasa unahan kayo o dun sa may driver lang kayo, pwede mag-top in. Yung top in is yung nyo yung card nyo. Yun, doon. Kasi para malaman niya na talagang nag-top in kayo. So, yun lang guys. So, huwag kalimutan mag-top out ha. Baka ma-charge sa card nyo yung pinakamahal na, pinakamalayong rota. So, yun lang guys. Tapos, idagdag ko lang pala guys, dito pala sa amin, kung saan lang yung bus stop, doon lang nagsasakay at nagbababa ang mga driver. So, for example, kayo, yung lugar nyo is along the way naman, kumbaga, nasa highway naman din siya, hindi kayo pwedeng bumaba doon unless doon kayo sa may bus stop talaga guys. Tapos hindi rin kayo hihintuan kahit anong sigaw nyo dyan, kahit anong sabi nyo pasakay or something ko para makatch yung attention ng driver. Hindi po talaga sila maghihinto para isakay kayo unless nandun nga kayo sa may bus stop. So kailangan maglakad kayo or kailangan pumunta kayo or kailangan alamin nyo kung saan yung pinakamalapit na bus stop sa lugar ninyo, or mas maganda kung mag-download kayo ng Google Map kasi doon nakalagay, or yung sa bus, yung about sa Singapore bus, may mga nakalagay doon kung ilang minutes bago dumating yung bus na gusto nyo sakyan at ano ang rota nito, at kung may nakalagay kasi doon sa board na iba, sa may nasa bus stop na kayo, may nakalagay doon na kung ano yung board, kung ano yung mga sasakyan ninyong bus. Kung halimbawa hindi nyo pa alam kung saan yung bus na papunta kung saang lugar, check nyo lang doon sa apps ni bus, makikita nyo, ilagay nyo lang yung bus number, kung nasaan lugar na sila, kung ilang minutes bago makarating sa bus stop na kung nasaan kayo. Guys, bye-bye.